Numbers 35. Sandali. Numbers 35, Tagalog. Okay. Amen. So, sabi po dito, welcome po sa mga bagong pasok. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Hapon po sa amin dito sa US. Ayan, so sabi po dito sa Numbers 35, ang mga lungsod para sa mga Levita. Sinabi ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatagan ng Moab ay may Jordan sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lungsod ang mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pagmamay-ari ng Levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanila mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulan na ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod, 450 metro sa silangan, 450 metro sa timog, 450 sa kanluran, at 450 sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng 6 na lungsod, kanlungan at takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod. Kasama ng pastulan ng mga ito, sa makatuwid ay ibibigay ninyo sa kanila ang 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod na ibibigay sa bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malalaking lipi, marami ang kukunin, sa maliliit ay ilan lang. Amen. Praise God. Verse 9. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo sa ilog Jordan patungo sa Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod kanlungan na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya'y magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak ang gustong maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lungsod, kanlungan, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. At mga lungsod dito ay maaaring pagtaguan ng sinumang makapapatay ng di sinasadya, maging sila'y Israelita o isang dayuhan. 16. Ang sinumang pumatay sa kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal. So, sige, panuhin po muna natin to, yung una, para hindi po tayo maligaw ng bahagi-bahagiin po natin yung dito po sa Numbers 35. Hallelujah. So, dito po, mula po sa verse 1 po, 'di ba nakita naman po natin yung mga mensahe ng mga nakaraan na binahaga-bahagi po ang mga lupain. Pero ito pong pinag-uusapan natin, ito po yung mga Levites na kung saan wala po silang bahagi ng lupain dahil ang gusto ng Panginoon sa kanila ay maglingkod po sa Kanya. Ang pinakabahagi nila, kung babalikan natin sa Numbers 15, kung di po ako nagkakamali, is ang sabi ng Panginoon po doon, or 18, na ang bahagi nila, ang portion nila, ay ang paglilingkod po sa Panginoon. Sabi niya sa Numbers 18:20, Then the Lord said to Aaron, You shall have no inheritance in their land, nor shall you have any portion among them. Your portion and your inheritance among the children of Israel. So, wala silang mamanahin, kundi ang Panginoon po ang pinakamana nila. No? Kung tutuusin, pinakamapalad po itong mga Levita na to. At part po nun si Tatay Aaron. So, dito makikita natin na kinukuman po ang mga Israelita, ang mga children of Israel, na bigyan po ang mga Levites ng cities para magdwell sila doon, or para doon po sila, kasi dahil wala nga silang mga lungsod na pamamanahan, inuutusan ng Panginoon na lubat po. Inutusan po nila
ang mga Israelita, nabigyan po ng bahagi itong mga tao na 'to. Bakit? Kasi paano wala po silang tatakbuhan, 'no? Kung sakali po na meron pong mang-alipin sa kanila or sinabi nga dito, makapatay daw po ng sinasadya para may pagtatago. Amen? So, may pagtataguan yung tao na makapapatay habang siya daw po ay nililitis. So, ibig sabihin, yung hindi pagkasadyang pagpatay. So, dito, makikita natin dito nahinati po sa anim. Anim po yung paghahati-hati. At yung measure po na to sa na pare-pareho tig po 450 at hindi niya lang po ito ang Panginoon, tingnan niyo po yung way ng Panginoon, no. Yung portion ng mga kahati po nilang part ng lupain ay hinati-hati niya sa mga part ng lupain din po ng mga tribes. Tatlo sa east, at dun sa west. Kaya dito makikita ninyo, hallelujah, na napakabuti po ng Panginoon, kasi pwede naman, alam naman natin na kokonti yung dalawang tribes, di ba? Pwede naman na dalawang part lang ng Levites ang ilagay doon, and then the rest ng apat is ilagay niya dun sa mas maraming mga tribes. Amen? Pero hindi ganun yung ginawa ng Panginoon. So dito makakita natin na kahit saan tayo dali ng Panginoon. Amen? We have purpose. Saan man ikaw naroroon ngayon, kapatid, you have purpose. Kung ano man ang bansa na naroroon ka, niloob po ng Panginoon na makarating tayo dyan because we have purpose. Amen? So, kaya makikita natin, sa 4 and 5, they have the common land around the city. Pare-pareho po yung kanilang sukat ng mga lupain na binigay sa iba-ibang parte ng mga tribes. Sa 6 and 8 po, makikita natin doon yung number of Levitical cities of their distribution. Dito pinakita po kung gaano karami yung kanilang mga lipi na i-distribute po sa bawat parte ng lungsod ng mga tribes na una pong naghati-hati sa mga lupain. Amen? Kaya nakita natin dito, even ang metro po, hallelujah, ng silangan, sa kanluran, sa hilaga, pare-pareho pong 450 metro ang sukat na binigay po para sa kanila. Amen? And dito, makikita natin, yung sinasabi po ng Panginoon na bigyan sila ng lupa. Bakit? Para saan yung lupa? Bakit kailangan pa silang bigyan? Hindi ba sapat na maglingkod na lang sila sa Panginoon dahil yun naman ang kapanawagan ng mga Levites? Dito sinabi po, bigyan rin ninyo sila ng lungsod sa kanlungan na tatakbuhan daw po nila. Bukod sa silangan at kanluran na binigay po ng Panginoon, binigyan pa sila ng part, 'di ba, ng lungsod po na kanlungan o tinatawag na takbuhan ng mga nakapatay na hindi sinasadya. So, masama ang pagpatay? Yes, masama. Pero hindi lahat ng pagpatay, dito ipapakita sa atin na hindi lahat ng pagpatay po is kasalanan or sinasadya. Amen? So, dito makikita po natin na binigyan sila ng bukod na lupain para bigyan po yung mga tao ng tatakbuhan nila kung sila man po ay maka-aksidenteng makapatay. Kasi we never know. Amen? Katulad po ng sa atin sa panahon natin ngayon. Minsan may mga tao dito sa US po, no? Nagtatabi ng mga weapon yung mga tao. Hindi dahil gusto naming pumatay, kundi para protektahan yung mga pamilya. Amen, na mga na nandito. Siyempre po, kailangan natin ng self-defense, 'di ba? Hindi rin natin alam, minsan may mga mag-asawa, 'di ba, na palaging sinasaktan yung asawa and then aksidenteng napatay, 'di ba? Hindi natin alam dahil pinagtatanggol niya yung kanyang sarili o kaya naman mga insidente po na gagahasain, 'di ba? So, ang nauwi po sa pagkamatay. Marami pong insidente at marami ding tao na nasa kulungan ngayon na hindi po nila kasalanan yung mga ginawa nila, mga bagay na binintang sa kanila. At dito po nakikita natin dito kung gaano una ang pag-iisip, ang mind ng Diyos sa ating mga tao bago tayo nagkaroon ng pag-iisip sa mga bagay dito sa mundo na kung gaano katalino ang Panginoon. Amen? So, dito makikita natin na binigyan din po sila sa verse 7, binigyan sila ng pastulan. Amen? Na pagpapastulan nila ng kanilang mga hayop. May open po na mic. Paki-mute nga po. Salamat po. Ayan, so binigyan din po sila ng pagkakatiwala po sa kanilang lupa na pagdalhan din po ng pwede nilang pagpastulan ng mga
hayop na pwede pong doon manirahan dahil nga wala nga silang portion ng inheritance na kalupain na pagpapastulan po nila. So sabi dito sa verse 7, kasama ang mga pastulan ng mga ito sa makatuwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod. 8 lungsod. So ang bilang ng lungsod na ibibigay sa bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin, sa maliit ay ilan lang. So, amen. Nakita niyo po doon yung pinaka pagpapantay-pantay ng pagdedesisyon ng Panginoon na andun yung kanyang katwiran, andun yung righteousness niya. Okay, pag malaki yung lupain yon, dun ka kumuha ng malaking parte. Pero pag maliit lang yung parte ng lupain na yon, dun ka kumuha ng maliit na parte. So, ganun po, katalino yung ating Panginoon. So, nakakita natin dito yung principle ng ugali ng ating Diyos, amen, na makatarungan siyang Panginoon. So, kung ang Panginoon natin ay ganun na nakikita niya yung kung gaano kalaki, nagiging makatarungan siya sa ganong bagay, dapat po maging ganon din ang mindset natin, no? Maging isa ang isip natin sa katulad ng pag-iisip ng Panginoon na ginagawa po niya dito, na alam niya kung paano magbigay at alam niya kung paano sukatin yung binibigay niya. Depende sa lupain na meron siyang ipinagkatiwala din sa bawat lipi ng mga tribes. Amen? Para ibigay sa mga Levites na to na naglilingkod sa Diyos. And one thing pa po, no, na kapag naglilingkod ka talaga sa Diyos at tinawag ka ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya, never kang pababayaan ng Panginoon. He know your needs. Katulad ng mga Levites na to, they don't have inherit anything. Wala silang pinamana na kahit ano, but still, God knows what their needs. At ganun din sa atin. Bilang isang mananampalataya po, bilang lingkod na naglilingkod sa Panginoon, God knows what our needs. Amen? So dito, sa 9 hanggang 12, makikita naman natin dito yung the purpose of the city of refuge. Amen? Sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo sa ilog Jordan, patungo sa Kanaan, na pumili kayo ng mga lungsod sa kanlungan na matatakbuhan ng sino mang makapatay ng di sinasadya. Ito po yun. Dahil whether you like it or not, meron po talagang mga ganitong pangyayari even sa kasalukuyan nating panahon. Sabi niya sa 12, doon sila magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak ang gustong maghiganti. So bakit natawag ditong malapit na kamag-anak? Because we know naman na ang madalas na talagang hindi sinasadyang mga kamatayan is yung mga tao na malalapit sa atin, 'di ba? Na gumagawa ng hindi maganda sa atin. Amen? At yun nga, nangyayari nga katulad ng sabi ko sa inyo kanina, mag-asawa, magkapatid, o ama, o ina, 'di ba? Anak, gustong gasain, yung mga ganon. Syempre po, doon mangyayari talaga yung mga bagay na kahit hindi natin gusto, amen, nangyayari po yung kaganapan na katulad po ng pagpatay ng di sinasadya. So sa 13 po, sabi niya dito, pumili kayo ng 6 na lungsod sa kanlungan, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng mga sino mang makapatay ng di sinasadya, maging siya'y Israelita o dayuhan. So, kinuhanan niya po sa lahat ng parte, no? Sa kanlungan, sa silangan, nakita niyo po doon. Sa lahat ng part po, kinuhanan nila ng part ng lupain kung saan pwedeng magtago po ng lungsod yung mga tao na tumakbo habang nililitis po, habang nagtatago sila. Nandun yung parang sa justice po, sa hukom, nililitis yung kanilang kaso para hindi sila magalaw o mapatay din. Amen? Kasi bakit? Mahalaga sa Diyos ang bawat buhay natin. Amen? Bakit tinawag to na purpose of refuge? Kasi ang Panginoon natin is our refuge, di ba po? Purpose of refuge kasi lahat ng buhay natin may purpose. Bawat isa sa atin may purpose. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit saan tayo dali ng Panginoon, kung nandyan ka sa tahanan mo, may purpose ka bilang nanay, bilang tita, di ba? Bilang kapatid, bilang anak. Pag lumabas ka ng tahanan mo, may purpose ka din bilang isang mamamayan, di ba? Tapat na lingkod ng Diyos sa labas, di ba? Ng tahanan mo. 'Di ba po? May mga may mga purpose tayo na
na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At ito yung mga bagay na binibigyan tayo ng Panginoon ng permission to carry out, 'di ba? Yung mga action na dapat ginagawa natin. And even yung mga tao po na to na nakapatay na hindi sinasadya, binibigyan ng pag-asa ng Diyos. Amen? Nalitisin muna sila bago sila hatulan. At tayo din sa kasalukuyan, na po kung napapansin ninyo. Yes, hindi man pagpatay ang ating kasalanan, pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. 'Di ba po? Sa lahat ng ating mga kilos na ginawa. Amen? Kasi ngayong panahon natin, sabi nga, pagchismisan mo lang kahit nga yung kapwa mo mananampalataya, mag-gossip ka lang, magchismis ka, para ka daw pumapatay ng kapwa mo. Amen? So, nandito pa ba sa atin yung pag-uugali na gano'n na kapwa nating mananampalataya, chinichismis natin, kapwa natin mananampalataya at ini-stab natin sa likod, kapwa natin, di ba? Yung mga ganong paraan is murderer na rin po sa harap ng Panginoon. Kaya nawa po, wala na tayo sa ganong mga gawain kasi naniniwala po ako na matagal na rin po sa paglilingkod ang bawat isa sa atin at hindi na dapat tayo kinikitaan ng mga ganitong bagay na dapat na de-develop sa atin habang lumalalim po tayo sa salita ng Panginoon. Even po yung mga unbelievers o yung mga kapitbahay natin, makitaan nawa tayo ng liwanag na po na hindi sa atin nagmumula yung kaguluhan. Amen? Na nagiging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao na nakakakita o nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw po nating buhay. Amen? So, dito po, hallelujah, sa 13 and 14 naman, dito naman po yung placement of the city of refuge. Sabi niya sa 13, pumili kayo ng 6 na lungsod, 3 sa silangan, at sa Jordan, at 3 sa Kanaan. Amen? So, ganin din po, And then, sa 15 and 16 po, sa 15 po, ito yung people naman na eligible for protection in the city. Verse 15, ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sino man na makapatay ng di sinasadya maging si Israelita o dayuhan. 16 and 17, ang sino mang pumatay sa kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal na bato, kahoy o nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng nakapatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. So, dito naman po sa 16 and 18, ito naman yung paano nila i-judge yung mga tao na talagang, ito yung tinatawag na murderer talaga. They are truly murdered, the people. Kasi bakit? Bakit natin sinabi? Sa panahon kasi nila noon, wala namang katulad natin na dinedetect yung fingerprint, di ba? Walang ganon. Dito, pinapakita naman dito yung justice ng Panginoon sa talagang pumatay na. Bakit sinabing pumatay na? Kasi gumamit na sila ng mga materyales para pukpukin o patayin, di ba? Yung isang tao, katulad ng sandatang bakal, sabi dito, bato o kahoy. So meaning, kahit kasi may mga bato sa paligid mo, 'di ba? Kung wala ka namang tangkang patayin yung isang tao, hindi mo dadamputin 'yon. So nangangahulugan na ang paggamit ng mga ganitong kasangkapan, 'di ba? Ay meaning talaga na talagang gusto mong patayin yung tao na 'yon. Amen. Talaga pong kaya dito sinasabi dito na tungkulin naman daw po ng mga kamag-anak na nang napatayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. So, nakita niyo doon na yung pinaka-justice ng Panginoon is binibigyan niya ng right yung mga tao, halimbawa kamag-anak mo yung pinatay at nakita mong pinatay, may karapatan kang patayin siya para sa pagre-revenge doon sa kamag-anak mo o malapit na kamag-anak mong napatay. Amen? Kung kapag ito ay nakita niya. So verse 20, sabi niya, papatayin din ng sino man na dahil sa galit ay nakapatay sa pamamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamamagitan ng suntok sapagkat siya'y nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. So, ganun din po, Tingnan nyo, noon, yung pagtulak, yung pagpukol ng anuman o paghampas ng anumang material sa kanila o panununtok, pagsuntok po.
ay ano din, meron ding nakapatong o nakaatang na parusa para sa kanila. Amen? Na andun din po yung ano, wala na, tingnan nyo dito, no? Yung una, nakita natin, kapag hindi sinasadya, may paglilitis. Pero dito, tingnan nyo, pag sinasadya mo ang pagpatay, patayin mo din. Parang ganun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya lang, ang binibigyan niyang karapatan na pumatay ay yung mga malalapit na kamag-anak ng napatay. Nakita nyo po? So, tingnan mo yung katarungan ng Panginoon. Tingnan nyo po yung katarungan ng Panginoon dito. Kapag hindi mo talaga sinasadya ang pagpatay, 'di ba? Merong justice ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon kalulugdan niya ang gusto niyang kalugdan. Amen. At patatawarin ng Panginoon ang gusto niyang patawarin. Lalo na po pag tayo ay lalo na yung mga bagay na hindi sinasadya. Makatarungan po ang Panginoon. Kaya tayo kung merong mga nagkaroon ng pagkakasala sa atin, amen, nang sinasadya nila, makatarungan po ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Sa akin ang pagganti. Kaya, wag nating gantihan. Yun yung pagkakaiba natin ngayon sa mga tao na to. 'Di ba? Noon, pwede nilang gantihan agad, automatic. Tayo, hindi natin pwedeng gantihan. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng pumatay ng ganun-ganun na lang kasi magkakaroon din tayo. May mga batas na rin ngayon na nasasaklaw na pwede tayong magkaroon ng kaparusahan. At yun nga ang sabi ng Panginoon, 'di ba, sa bagong tipan, sa new covenant natin, is sa kanya ang paghihiganti. Amen? So, itong pinag-aaralan natin ngayon, huwag niyo pong i-relate sa bagong buhay natin ngayon. Kasi pag ginawa natin ito ngayon, magkakasala na rin po tayo sa Panginoon ngayon. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon, amen, is yung lumang covenant ng Old Testament. Amen? Ito po yung law nung una pa at hindi po ngayong panahon natin. Amen po? Kaya, warning ko lang po sa lahat po ng nakarinig, huwag niyo po itong gagawin sa inyong mga pinakamalalapit na kamag-anak kahit nakita nyo pa po pinatay nila o sinuntok o kahit anong ginawa nila. Reminder lang po. Amen? So, sa verse 22 po, ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay, o kaya'y naghagis ng bato, ay may natamaang hindi niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ang mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak na gustong maghiganti. Ibabalik niya sa lungsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pari. Amen. So dito, nakita naman natin yung justice ng Diyos. Amen? Nakita niyo po yung justice ng Panginoon. Kung hindi naman daw sinasadya, na itulak lang, tapos nabagok yung ulo niya nang hindi naman sinasadya, may justice ang Lord. No? Dito pinapakita ng Panginoon yung pagka-judgment niya, yung justice niya sa mga tao na hindi naman sinasadya. Kanina doon sinasadya, truly murdered. Ito naman po yung mga accident lang po, na hindi sinasadya, lalo na yung hindi naman nakita. At winawarningan po, even yung mga malalapit na kamag-anak na huwag nilang ipapaubaya yung mga yung sambayanan ng bayan, kahit nakita nila, huwag nilang hahayaan na yung mga kamag-anak nito ay paghigantihan yung aksidente na nakagawa po ng na naging dulot ng kamatayan ng mga tao na to. Amen? So, kapag ang nakapatay, 25 po, kapag ang nakapatay ay lumabas sa lungsod ng kanlungan at napatay siya sa ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Amen? So, dito po, kapag ang nakapatay ay lumabas sa lungsod. So, nakita nyo po, binibigyan sila ng portion ng lupain na dun ilalagay yung mga tao na hindi nila sinasadya yung pagkamatay. Pero, may warning din ng Diyos. Okay, pag lumabas ka sa boundary ng lupain na to na nagbibigay ng protection sa'yo, walang pananagutan. Amen? Kung ikaw ay mapatay. So, nakita nyo po doon? 'Di ba? Yes, ikikip kita, sabi ng Lord sa kanila, may batas na nilagay, ikikip ko kayo, pero pag sumuway kayo, wala na akong pananagutan. Amen? So, sabi dito,
26, kapag ang nakapatay ay lumabas sa lungsod at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak nang napatay niya, ito'y walang pananagutan dahil nag-disobey po siya sa patakaran. 28, ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod, kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulang pinakapunong pari. Pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga saling lahi saan man kayo manirahan. So ito naman po, halimbawa, pinatay niya yung nakalabas doon sa lungsod. Amen? Meron ding law sa kanya na hanggat hindi namamatay yung punong pari na nakatalaga doon sa lungsod na yon, hindi siya pwedeng lumabas sa lungsod. Amen? So, kumbaga, parang yung paglilinis niya is hanggang nabubuhay yung punong pari sa bayan na yon. So, kapag namatay pa lang yung punong pari, saka pa lang siya pwedeng umalis o makalaya doon sa lungsod kung saan pinatay niya yung tao na kanyang pinatay. Amen? So, purihin po ang Diyos. Ang tungkulin tungkol sa pagsaksi sa pag-uutos sa nakamatay. Sa verse 30 po, sino man ang pumatay sa kapwa ay papatayin din, batay sa patotoo ng dalawa o higit pang saksi. Walang papatay dahil sa patotoo ng iisang saksi lang. So dito makikita natin kailangan po ng 2 witnesses. So pag isa lang, wala silang karapatan na patayin yung tao na yun kung iisa lang ang saksi. So kailangan po 2 saksi po ang kanilang makita bago po nila hatulan yung taong pumatay. Verse 31, sino man ang pumatay ng sinadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Dapat siyang patayin. So, kapag sinadya po, amen, hindi daw po ito pwedeng maaaring tubusin ng pera. Kung hindi, dapat din po siyang patayin. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod ng kanlungan, ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangang manatili siya roon hanggang nabubuhay pa ang nanunungkulan na punong pari. Amen? So, dito nakikita natin yung katarungan na binibigay ng Panginoon. Kung ikaw naman ay nandoon sa lungsod ng kanlungan, 'di ba? At ikaw po ay nakapatay ng hindi sinasadya, andon ka lang po. Doon ka lang mananatili, hindi ka pwedeng lumabas until mamatay na rin po yung punong pari na nakalagay po sa luklukan o nanunungkulan sa lugar na kung saan ka po nilagay sa lungsod ng kanlungan. Dahil dun sa una nating verse kanina, nakita natin may iba't ibang lungsod ng kanlungan na binigay na bahagi sa silangan, 'di ba? Sa kanlungan ay sa sa silangan at sa kanluran ng mga bahagi po ng mga lupain ng mga tribes na pinagkatiwala po sa kanila na may mga part ng lupain doon. Saan mang banda magkasala, 'di ba po, may purpose yung mga lupain na hinati po ng Panginoon para sa mga Levites po. Amen? Na mga na mga makagagawa ng mga ganito pong pagpatay o di sinasadyang pagpatay o mga kasalanan. Amen? So dito po sa 33, kapag ginawa ninyo ito, 33. Kapag ginawa ninyo ito, dinudungisan ninyo ang dugo ng lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay pagpapamuri sa lupain na walang iba na makapagpapalinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupain ninyong tinitiran sapagkat akong si Yahweh ay naninirahan na kasama ng sambayan ng Israel. Amen? So nakita nyo po dito sa verse 33 po, pinapakita dito na kaya pala hindi pinapayagan ng Panginoon na lumabas sila doon sa lungsod ng kanlungan kasi madidefile nila o madudungisan nila yung another lungsod na pupuntahan nila kasi nga nagkasala sila, 'di ba? Dahil nakapatay nga po sila. So ibig sabihin parang may dungis yung kanilang kamay, yung kanilang buong pagkatao. So kaya nga 'di ba may law dito sa kanila na kapag sila ay nakapatay, meron pang 7 days na paglilinis sa kanila. But dito kapag ganitong pong mga pagkamatay ang nagawa nila, hindi sila maaaring lumabas kung hindi
andoon lang po sila maninirahan dahil sa yun yung pinaka-ransom na ibinibigay po sa kanila na justice po ng Panginoon. Ano po, para din sa pag-iingat po na hindi nila madungisan yung ibang mga lungsod o lugar ng sambayanan ng Israel. Dahil ayaw po ng Lord na madungisan dahil we know that God is banal, God is righteous. So dito po, ano yung matututunan natin na pwede nating i-take away sa mga oras na to habang nag-aaral po tayo ng kanilang mga law sa kasalukuyang buhay natin. Dito po makikita natin yung difference ng pamumuhay natin ngayon kumpara po sa pamumuhay na binigay sa kanila noon. Amen? So dito po makikita natin bilang isang mananampalataya bilang katiwala ng Panginoon. Ito yung mga tanong na pumasok sa akin. Saang lugar ka o saang station ka naroroon? Saang lupain ka naroroon ngayon? Amen? Na pwede kang maging impluensya din para sa kingdom ng Lord. Katulad ng mga Levites, they are lingkod ng Diyos. Amen? Na pinakalat po sila. Pinakalat sila sa bawat lungsod kung saan, 'di ba po, nandun yung mga tribes na mga lipi po ng Israel. Amen? Na bawat lungsod na doon sila tinalaga is may purpose sila. Amen? Dahil ang mga Levites po, sila yung tagapagturo ng salita ng Panginoon o ng mga aralin po na tinuturo sa kanila noon. So, dito po makikita natin dito, ikaw sa panahon ngayon, paano ka nakaka-influence sa ibang tao kung ikaw ay nasa ang lungsod ngayon sa oras na to. Amen? Kung nasa ibang bansa ka, how you influence other people. Amen? Bilang isang lingkod ng Panginoon. Amen? And then, one thing po na napansin ko din, di ba, yung mga land of refuge na binigay sa kanila or city of refuge, mababasa natin sa Psalm 46:1 na God is our refuge. Amen? And our strength. A very present help in trouble. Amen? So, sa atin ngayon, our God is our refuge. Even sa kanila noon. But, there's different things na meron sila noon at meron tayo ngayon. Sa atin po ngayon, easy na lang natin ma-access po. 'Di ba? Ang Panginoon, hindi katulad po nila noon. Amen? At dito, kaya na po natin, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon that we can dwell in His safety place. 'Di ba po? Kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, binibigyan niya tayo na nag-dwell siya sa atin. He came upon us, 'di ba? Para maging safe tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon on how we live in this world. Sa mundong ito, kung paano tayong mamumuhay ng ligtas at mabuti sa mundong ito. Hindi katulad nila na binibigyan pa sila ng part o portion ng lupain para lang magkaroon sila ng kaligtasan. Pero sa atin ngayon, mga kapatid, we are safe because we are under the wings of God. We are protected po sa wings ng Panginoon at sa protection, yung divine protection na binibigay niya sa atin. And the Holy Spirit na tayo mismo, yung tiniran ng Panginoon. Tayo mismo, yung pinili niyang templo. Hindi tayo binigyan ng part lang ng lupain. He want us to be whole. Diba po? Yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. And wala tayong part na, okay, sa boundary na to, may boundary ka, 'di ba? Wala tayong ganun, katulad ng boundary nila na dun lang sila sa part na yon na pwedeng mag-stay. Tayo wala. Sila may mga sukat pa na 450 lang ang sukat sa bandang ganito, sa silangan o sa bandang kanlunguran, 'di ba? Meron silang mga boundaries, pero tayo po, binigyan tayo ng freely. 'Di ba? Malaya tayo. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is liberty, mga kapatid. 'Di ba? Freedom po sa kamatayan ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So this is the freedom of death. Amen? Na nakaintay po sa ating priesthood. Hindi sa katulad ng pari nila because our priesthood is Jesus Christ itself. Hindi na po katulad ng mga Levites noon. So, tayo ay nasa freedom po ng death. Why? Ang lahat ng namatay sa Panginoon, wala na pong kamatayan. We have eternal life in Him. Amen? So, that's the difference na talaga pong makakatulong sa atin. And alam nyo, the good things about Jesus, hindi siya yung Diyos na sinasadya mo niya man yung pagkamatay, di ba? Or hindi mo sinasadya. He never separate us.
Siya yung Diyos na kaya niyang linisin. Siya yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin sa lahat ng mga pagkakamali natin. Whether sinasadya mo o hindi, merong pag-asa sa Kanya. Kapag lumapit tayo sa Kanya, kapag nagpakasakop tayo sa Panginoon, merong freedom at merong safety place na hindi mo kayang ipaliwanag sa Panginoon. Yun yung difference natin sa mga tao noon. Na kaya niyang linisin kahit gaano kabigat yung kasalanan natin. Hindi niya tayo sineperate. Iba-iba man tayo ng nakaraan, lahat tayo may nakaraan. Sino dito ang walang nakaraan? 'Di ba? Lahat tayo may pangit na nakaraan. Lahat tayo may pagkakasala sa Panginoon. Pero you know what? What is the good thing about God? Ang kasalanan ay kasalanan sa Kanya. Whether sinasadya mo o hindi, that is kasalanan. And there is hope in Him. That He can cleanse us, He can clean us, He can save us, He can give us hope. Diba po? Na hindi niya nilalagyan ng boundary. Hindi niya tayo nilalagyan ng boundary para makalapit sa Kanya. Basta willing lang tayong magsisi ng buong puso natin sa pagkakasala natin sa Panginoon. There is no boundaries. Yung laging tayo lang yung hinihintay ng Diyos. Yung lagi lang siyang nakadipa para hintayin niya na magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Na hindi niya nilagyan ng boundary yung kanyang sarili. Na handa siyang namatay para sa iyo at para sa akin. Para mawala yung boundaries na yon at para magkaroon tayo ng tulay at bridge. 'Di ba? Yung tulay at bridge para sa Diyos Ama. Siya yung naging dahilan para magkaroon tayo ng tulay at mawala na yung boundaries na yun na nakalagay. Yung kortina, di ba, na nakalagay para makalapit tayo. Dahil lahat ng gawa natin, maduming basahan sa harap ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung hindi ang Jesus Christ ang nagbigay ng righteousness sa atin, tayo din, di ba? Tayo rin mamumuhay tayo ng walang kalayaan. Tayo rin mamumuhay tayo ng walang pag-asa. Tayo rin mamumuhay tayo ng walang kapayapaan. Kaya nga, when we have Jesus, we have everything. Amen. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God. Salamat, Panginoon, that we are not covering, Panginoon, sa mga boundaries na to, sa mga law na to, na hindi na kami nabubuhay sa mga batas, Panginoon, kundi nabubuhay kami sa grasya mo. Kaya maraming salamat po sa mensahe na to, Panginoon, na patuloy kaming tinuturuan at tinutulungan na ma-appreciate namin yung gratitude na meron kami dapat sa iyo. Kung gaano dapat namin i-value yung pamumuhay na meron kami ngayon kumpara noon. That Lord, we thank you, Panginoon, na bago namin maranasan, Panginoon, yung ganitong buhay. Ikaw yung Diyos na sumalo ng lahat, Panginoon, ng lahat ng mga parusa, para magkaroon kami ng tunay na kalayaan, para magkaroon kami ng tunay na kapayapaan, para magkaroon kami ng tunay, Panginoon, Lord, na pag-asa, Lord, na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang paglingkuran, dapat ka, Panginoon, nalwalhatiin sa lahat ng panahon at lahat ng oras. Kaya, Panginoon, patuloy mo, Lord, samahan ng bawat isa sa amin na tulungan mo kaming lalong maging mas malapit pa sa iyo. Tulungan mo kami na sa pagbubulay ng salita mo, mas makita namin, Panginoon, yung pasasalamat na meron dapat kami sa aming buhay bawat araw na gumigising kami sa umaga, na makita namin, Panginoon, kung gaano kami kapalad bilang mga lingkod mo, Panginoon, na buhay under your grace, Father. Kaya salamat, O Diyos, sa oras na to. Purihin ka, dakilain ka, at lulhatiin ka sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na buhay. Thank you for you are justice, God, O God. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. And glory be to God po. Marami pong salamat sa mensahe ngayong araw na to and I hope and I pray na bawat isa sa atin na touch and meron mga part ng buhay natin na pwede niyong i-share sa oras na to. So anyone po na gusto pong mag-share? Unless hindi kayo napagpala ng Word of God. Praise God po. Amen. Ayan, ako Amen. yung una. Salamat po.